Magandang araw mga bata. Magsitayo kayo at ayusin ang mga hanay ng mga upuan at pakipulot na rin ng mga basura ang kikita sa loob ng silid. At kung tapos na kayo, ay handaan yung sarili para sa ating panalangin. Pumuluhan mo ito, Milan, ang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata. Magsiupo na kayo. Ako nga pala si Binibining Flor Jenny Fabre, ang inyong magiging guro sa Filipino 7. Ngayon, nais kong malaman kung mayroon bang lumiban sa klase natin ngayon. Class B daw, mayroon bang lumiban? Wala. Magaling. Dahil walang lumiban sa ating klase ngayon, palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon, class, meron akong mga paalala sa inyo para sa klase natin ngayon. Basahin yung lahat. Una, tumahimik sa oras ng klase at iwasan ang pakikipag-usap sa katabi kung ito'y walang kaugnayan sa klase. Pangalawa, maupo ng maayos at iwasan ang pagtayo kung hindi kailangan. Pangatlo, makinig sa guro at sa mga kaklase kung nagsasalita. At pang-apat, na makilahok sa talakayan at sa mga pangkatang gawain. Malinaw ba ito mga mag-aaral? Magaling! Ngayon, bago tayo dadako sa panibagong paksa na ating tatalakayin sa araw na ito, ay nais kong malaman kung may naalala pa ba kayo sa nakaraan nating talakayan. Ano nga ang tinalakay natin noong nakaraan, Faye? Magaling, ito ay tungkol sa mga panandang anaphoric at cataphoric. Palakpakan ninyo si Faye. Talagang naalala niyo pa ang huling tinalakay natin noong nakaraan. Ngayon naman, ay meron akong ipapakita sa inyo ng mga larawan. Papangkatin ko kayo sa 4 na pangkat. Bilang sa 2, 3, 4. Dito sa unang pangkat, dito sa pangalawang pangkat, doon sa pangalawang pangkat, at doon naman sa pang-4 na pangkat. Ang gagawin ninyo ay gagawa kayo, bawat pangkat ay gagawa kayo ng slogan o hashtag patungkol kung may kaugnayan sa mga larawang inyong makikita dito. At pagkatapos ay pipili kayo ng isang kinatawan na siyang magtatalakay sa inyong nagawang slogan at hashtag. Malinaw ba mga bata? Ang inyong oras ay magsisimula na. Ang iyong oras ay tapos na. Unahin natin na magpresenta ang unang grupo. Susunod naman ito ng pangalawang grupo, pangatlong grupo, at pang-4 na grupo. Magaling! Palakpakan natin ang bawat isa. Napakagaling at napakamalikhain na inyong ginawang mga slogan at mga hashtag. Ngayon, meron akong mga katanungan. Batay sa mga larawan na ito at sa inyong mga ginawang mga slogan o hashtag, ano kaya ang, or may ideya na ba kayo kung saan patungkol ang magiging paksa natin sa araw na ito? Garen. Ito, magaling, ito ay may kaugnayan sa ama at mga anak. Dahil, ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa si Haring Fernando at ang 3 prinsipe. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay basahin muna natin kung ano ba ang layunin natin sa aralin natin ngayon. Basahin yung lahat. Nabibigyan ng kahulugan ang mga malalim na salita sa akda. Natutukoy ang mga motibo ng may akda batay sa mga sitwasyon. At pangatlo, na ilalarawan ang katangian ng mga tauhan sa akda. Maraming salamat. Ngayon naman ay upang mas maunawaan natin ng maayos ang ating tatalakayin sa araw na ito, ay mag-aalis muna tayo ng mga sagabal na mga salita. Basahin ninyo ang panubo.
Piliin ang kasing kahulugan ng mga salita sa loob ng kahon. Ngayon, ay piliin niyo ang tamang kahulugan o kasing kahulugan ito dito sa loob ng kahon. Tingnan natin, ano ba ang napaglining, Christian, napag-isipan, ang mabunying, bantog, magigilas, magkikisig, maapat, pagliyag, pagmamahalan, 5, kutya, ito ay uyam, 6, uliran, sagot mo, modelo, okay, 7, hungkag, ito ay mahina ang ulo, ang 8, kinamtang, nakuha, okay, 9, pantas, eksperto, at 10, balakin at plano. Tingnan natin kung tama ba yung sagot. Magaling, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Tama ang inyong mga sagot. Ngayon ay papanoorin natin ang tungkol sa si Haring Fernando at ang 3 prinsipe. Intindihin ninyo ito ng maayos sapagkat meron akong mga katanungan pagkatapos ng video ito at tatalakayin natin ito. Ang ating aralin para sa araw na ito ay mula sa saklong ito hanggang 29 ng libong Adarna na may pangalaman si Haring Fernando at ang 3 prinsipe. Noong mga unang araw ng ayon sa kasaysayan, sa balbang ng kaharian ay may haring hinahanap. Sa kanyang pamamahala, kaharian na nagana, maginooman at dukha, tanggap na wastong sala. Bawat ukos at salapin, kaya lamang kabilalim, na sanggunit na pagliling, na sa bayan ay magaling. Kaya sa bawat kamalian na sa kanyang ipagkakday, bago bigyang kahatulan, nililinis sa katwiran. Pangalan ng haring ito ay mabunying Don Fernando, sa iba mang mga reno, tinitinang Maginoo. Kabiyak ng puso niya ay si Doña Valeriana, ganday walang pangalawa, sa bait ay uliran pa. Sila ay may 3 anak, 3 bunga ng pagbuwan, ginatan at magigilas, sa reno ay siyang lakas. Si Don Pedro ang panganay, may tindig na pagkainan, bulang ito ay sinundan ni Don Diego Malumanay. Ang pangatlo na siyang bunso, si Don Juan na ang puso, suklang kahit na magpusto, ay puso rin may pagsuyo. Anak nitong kalayaway, sinikat na isang araw, kaya higit sa linuman, sa ama ay siyang mahal. Salang mawalay sa mata, ng butining ama't ina, sa sandaling di makita, ang akalay nawala na. Sa pag-ibig ng magulang, mga anak ay dumangal, maagang tinaturuan ng dunong na kailangan. May pangwala ang ama, na dinayot hari siya, maging mangmangman ang bunga, sa kusya ay ligtas sila. Alam niyan itong tao, kahit punot na ginao, kapag humpag din ang ulo, batong agnas sa palasyo. Kaya't anong kagalakan ng sa hari ay pinangtan, nang ang 3 minamahal, marurunong na tinanghal. Tinawag na ang pahayat, kayong 3 mapapalay, ang tingin niyo ang mataas, na pangalang mga pantas. Yamang ngayon panahon lang, kayong 3 tumalaga, mamili kayo sa 2, magtari o magkurona. Tugon nilang malumanay sa magandang katanungan, humawak ng kaharian, bayan natin sa pinagturan. Sa gayon ay ninagaling nitong amang may pagdiling, 3 anak ay sanayin sa paghawak ng satalim. Taglay ng malaking huli, sa sanay ay nakasulit, ang sandat ay parang lintik, espadang nakasasakit. Natupad ng lahat-lahat ang sahari ng mga hangad, ito namang 3 anak sa amay at kasalanan.
Ang kanilang kaharian ay lalo pang nagtumibay, walang gulong dumadalaw, umunlad ang kabuhayan. Kasayahay walang oras, sa palasyo'y may halakha, pati ibon nagagalak, ang lahat na ay pangarap. Naunawaan niyo ba ang pinanood niyo na sa aknong ng koridor sa Ibong Adarna? Magaling! Ngayon, meron akong katanungan. Sino-sino ang mga tauhan sa akdang si Haring Fernando at ang tatlong prinsipe? Ilarawan ang mga katangian. Sino-sino ba? Ginahon. Magaling! Una ay si Haring Fernando, isang karapat-dapat na hari na pinahanga ang kanyang nasasakupan. Isang karapat-dapat na hari na pinahanga siya ay may wastong pamumuno at pinahahalagahan ang katarungan. Pangalawa naman ay si Doña Valeriana, ang kabiyak ng puso ni Haring Fernando. Siya ay hindi lamang maganda, kundi ulirang sa kabaitan. Tama. At si Don Pedro, ang panganay na anak ni Haring Fernando. May matinong pag-uugali at tindig ng pagkainam. Tapos si Don Diego, ang dalawang anak na magaling at tumutulong kay Don Pedro. At sa panghuli ay si Don Juan, ang bunsong paborito ng magulang. Siya ang pinakamahal anak at nagpusong mapagmahal at handang sumunod. Palakpakan natin si Ginamon. Ngayon naman, paano namuno si Haring Fernando? Paano mo si Haring Fernando sa kanyang nasasakupan? Paano naman siya bilang ama? Bilan. Magaling. Bilang isang hari, si Haring Fernando ay namuno sa kanyang kaharian ng may katarungan at tamang desisyon. Siya ay isang leader na pinahahalagahan ang kapakanan ng kanyang nasasakupan at nag-iisip muna bago gumawa ng anumang desisyon. Bilang ama ay pinapakita ni Haring Fernando ang pagmamahal at pagtutok sa kanyang mga anak. Siya ay nagturo sa kanila ng tamang halimbawa at itinuro ang mga prinsipyo ng pagiging responsable at mapanagot. Palakpakan natin si Edmars. Ngayon naman para sa pangatlong katanungan. Bakit mahalagang magkaroon ng isang matuwid na leader ang isang kaharian? So, bakit nga ba kaya mahalagang magkaroon ng isang matuwid na leader ang isang kaharian? Bakit? Magaling! Ang pagkakaroon ng isang matuwid na leader sa isang kaharian ay mahalaga sapagkat ang isang leader na may integridad at katarungan ay magdadala ng katahimikan, kaayusan, at kaunlaran sa nasasakupan. Isang matuwid na leader ay nagbibigay ng tamang gabay at pamamahala na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng kanyang mga tao at ang buong kaharian. Palakpakan natin si Garen. Ngayon naman para sa pang-apat na katanungan. Sa iyong palagay, tama ba ang pagpapalaki ng hari sa kanyang mga anak? Patunayan. O tama ba ang pagpapalaki ng hari sa kanyang mga anak? John Lloyd? Magaling. Ang pagpapalaki ni Haring Fernando sa kanyang mga anak ay maipagmamalaki. Siya ay nagturo sa kanilang tamang halimbawa, nagbigay ng wastong gabay, at nagturo ng mga prinsipyong magdadala ng kabutihan at katarungan. Ang tatlong prinsipe ay lumaki na may mga katangiang nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa kaharian at sa kanilang mga magulang. Kaya't maaari nating sabihin tama ang pagpapalaki ni Haring Fernando sa kanyang mga anak. Para naman, ay palakpakan natin si Ginoong John Lloyd. Para naman sa panglimang katanungan, basahin mo, kung ikaw ay magiging hari o reyna, pipiliin bang maging ama si Haring Fernando? James. Magaling. Kung ikaw ay magiging hari o reyna, ay pipiliin mo ang maging ama si Haring Fernando. Siya ay isang halimbawa ng isang mabuting lider at mapagmahal na ama na nagtuturo ng tamang halimbawa at nagtataguyod ng katarungan at pagmamahal sa kanyang pamilya at nasasakupan. Palakpakan natin si James. Talagang naunawaan ninyo ang napanood ninyo na video. Ngayon, wala na ba kayong mga katanungan tungkol sa ating paksa ngayon, sa ating talakayan? Wala na. Naintindihan nyo na ng maayos ang ating talakayan? Magaling. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangkatang
Dumako tayo sa pangkatang gawain. Basahin ninyo ang panuto. Batay sa mga sitwasyong inilahad sa akda, tukuyin at paliwanag ang mga motibo ng may akda na mahihinuha. Bibigyan ng guro sila ng 10 minuto upang maghanda. Pagkatapos ay pipili ang bawat pangkat ng kinatawan upang ibahagi ang napag-usapan mula sa kanilang grupo. Ngayon ay papangkatin ko kayo sa 4 na grupo na bilang. Dito ang unang grupo, pangalawang grupo, pangatlong grupo, at pang-4 na grupo. At mamaya ay pipili kayo ng kinatawan upang italakay dito sa harap kung ano ang napansin ninyo na motibo ng may akda sa nakita nyo kanina sa video. Narito pala ang mga pamantayan para sa inyong gawa. Pangkatang gawain, basahin nyo yung lahat. Ngayon ay uunahin natin sa unang pangkat. Susundan ito ng pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, at pang-4 na pangkat. Magaling! Palakpakan natin ang bawat isa sa atin. Ang motibo ng akda sa kanyang koridor ay pagpapakita ng tamang pamumuno, pagtuturong tamang halimbawa sa pamilya, pagpapahalaga sa pamilya at kapwa, at pagpapakita ng pag-unlad at kaligayahan sa kaharian. So, sa ganitong paraan ay maaaring mahinuha na may akda ay naglalayong bigay ng mga aral at inspirasyon hinggil sa tamang pamumuno, pagmamahal sa pamilya, at kapwa at pagpapahalaga sa mga halagang moral at etikal sa lipunan. So, ang koridong ito ay naglalaman ng mga aral at tagumpay na maaaring magbigay inspirasyon at gabay sa mga mamabasa sa kanilang sariling buhay at pagpapasya. Kaya palakpakan natin ang ating mga sarili. At narito ang reaction ko para sa inyong ginawang aktibidad. Dahil maayos ninyo itong napakita at talagang mapasin kong naintindihan ninyo at naunawaan ninyo ang ating talakayan. Ngayon naman, meron akong katanungan para sa pangkalahatan nating aralin sa araw na ito. So, anong ama si Haring Fernando? Anong ama ba si Haring Fernando? Marge. Magaling. Si Haring Fernando bilang isang ama nagbigay ng mahalagang aral sa kanyang mga anak at pinatibay ang kanilang kaalaman at kakayahan upang maging handa sa anong tungkulin sa hinaharap. Pagtuturo ng dunong at pagmamahal naging matagumpay ang pagpapalaki ni Haring Fernando sa kanyang mga anak na naging mga mabubuting lider at tagapagmana ng kaharian. Magaling palakpakan natin si Marge. Ngayon naman para sa pangalawang katanungan. Anong aral, basahin niyo lahat, anong aral ang makukuha sa napanood na akda? Ano bang aral ang nakuha mo sa napanood mong akda? Milan. Ang koridong si Haring Fernando at 3 prinsipe ay nagbibigay ng mga aral tulad ng kahalagan ng pamumuno, pagmamahal sa pamilya, at pagkikisama sa kapwa. Ipinapakita nito kung paano ang wastong pamumuno at pagpapalaki ng mga anak ay maaaring magdulot ng katahimikan, kasaganahan, at pag-unlad sa isang kaharian. O ang pagiging matapat, mapanagot, at pagmamahal sa pamilya at kapwa ay mga halagang mahalaga na ipinakita sa kwentong ito. Palakpakan natin si Milan sa kanyang mabiting na kasagutan. Ngayon naman, dahil talagang naunawaan nyo na ang ating tinalakay, ay mayroon ako ipapasagot sa inyo. Basahin ang panuto. Sagutan ang mga katanungan. Isulat ang sagot sa sangkapat na papel. Yung una, ang tawag sa kaharian ng Haring. Ano ang pangalan ng hari ng Hispania at sino ang 3 prinsipe. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang mga katanungan na ito. Tapos na ang inyong 5 minuto. Pakipasa na inyong mga papel. Ngayon, ano ba ang sagot sa, alamin natin kung ano bang sagot sa unang katanungan. Magaling, ito ay Verbania. Sa pangalawa,
Haring Fernando Mahusay, para lang sa pangatlo. Tama. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon naman ay para sa ating kasunduan. Basahin yung lahat. Basahin ang saklong ng Ibong Adarna na pinamagatang panaginip ng hari para sa paghahanda sa susunod nating talakayan. Malinaw ba ang kasunduan natin, mga bata? Magaling. Ngayon, dito nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. At magsitayo tayong lahat para sa ating pangwakas na panganalangin. Panguluhan mo ito, Rona Jean, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam na, mga bata. Hanggang sa muling pagkita.